Ilang linggo na rin simula nung nagpadala ko ng sulat kay Luis. Pagkatapos noon ay hindi na ako nakatanggap ng sulat galing sa kanya. Gusto ko nang bumitaw, ngunit may pumipigil sa akin na wag muna. Ilang linggo na ring pagod si Sab dahil sa pag-aalaga sa akin. Sa totoo lang ay nahihiya na ako dahil sobra ng perwisyo ko sa kanya. Alam kong pagod na siya, pero hindi niya pa rin ako iniwan at sinukuan. Nat, pagod ka na ba? Natigilan ako sa kanyang tanong, ngunit agad ding nakabawi. Oo, gusto ko nang sumuko dahil ayoko nang nakikita kang napapagod ng dahil sa akin, Sab. Nanghihinang saan ko sa kanya at ngumiti. Nat, sinabi ko na sa'yo noon na kahit ano gagawin ko para sa'yo. Oo, napapagod ako, Nat, pero hindi kita susukuan. Maluhalo ang sabi niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Sab. Hanggat may lakas pa ako, hindi ako susuko. Sabay punas ng luha sa kanyang mukha. Niyakap niya ako at humikbi. Ipangako mo sa akin na magpapagaling ka na, ta. Ikaw na lang ang pamilya ko. Ayoko mawala ka. Humikbi niyang saan sa akin. Pangako, at hindi ko na rin mapigilang mapaluha. Nagpahinga muna ako dahil nangihina ang katawan ko. Kailangan ko na kasi talagang maoperahan, ngunit wala pang nahanap na puso si Sab, kaya hindi pa ako naoperahan. Hindi naman ako nagmamadali dahil alam ko isang araw ay may dadating din. Sana. Mrs., kailangan na maoperahan ng anak niyo dahil mahina na siya. Saad ng doktor kay nanay. Gustuhin ko mang gumaling ay hindi pa maaari dahil wala pang pambayad ang aking nanay at wala ding donor ng kidney ko. Ani ni Luis. Pero Dok, wala pa pong nahanap na donor para sa aking anak. Maluhaluhang sabi ni nanay. Bumuntong hininga na lang ang doktor at nagpaalam na sa amin. Tinignan muna ako ni nanay at nginitian. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Hindi ko alam kung bakit sumusuko na yung mga kidney ko. Kamusta na kaya si Natasha? Ilang linggo na rin akong hindi nakasulat sa kanya dahil sa sakit ko. Katulad niya, ay lumalaban lang din ako. Ilang araw na lang, Nat. Makikita mo ko. Hintayin mo lang ako. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Nagising na lang ako dahil sa gutom. Pagkarating ni nanay ay pinakain niya agad ako. Nagkwento lang siya tungkol sa nangyayari sa labas. Wala naman daw bago. Dahil ganun lang naman ang kunikwento ni nanay. Nay, ano pong meron? Tanong ko habang nakatanaw sa labas dahil nagmamadali ang mga nurse at doktor. Kasi yung kabilang kwarto, anak, sobrang hina na kasi daw. Tapos, ayan, biglang nagka-emergency. Po? Maari po ba tayong pumunta, Nay? Pagkatapos suriin ng doktor yung nasa kabilang kwarto? Nakaramdam ako ng lungkot dahil alam ko kung sinong nasa kwartong iyon. Sige anak, nakangiting sambit ni nanay. Habang pabalik sa ospital, ay hindi ako mapakali. Para bang may hindi magandang nangyari, kaya binilisan ko ang pagmamaneho dahil wala pa namang kasama si Nat sa kwarto niya. Pagkarating ko sa ospital, ay tumakbo ako upang makapasok agad sa silid ni Natasha. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, ay nakita ko siyang nahihirapang huminga.
Dali-dali akong lumapit sa kanya habang umiiyak. Nat, anong nangyayari sa'yo? Nat, please huwag mo kong iwan. Umiiyak na sabi ko habang patuloy na tumatawag ng doktor. Doon po muna kayo sa labas, sabi ng nurse sa akin. Umiiyak lang ako. Nagdadasal na sana. Wag muna. Hindi pa ako handa na mawala si Nat sa akin. Habang umiiyak ay may lumapit sa akin at inabutan ako ng panyo. Huwag kang mag-alala, hindi siya mawawala. Nakangiti siya habang sinasabi yun at nakatingin kay Natasha na nasa loob. Sino ka? Habang patuloy na umiiyak. Ako pala si Luis. Pagpapakilala niya sa akin habang nakalahad ang kanyang kamay. Ikaw? Tumawa siya at tumangulang kaya nakipagkamay ako. Simula nung makilala ko siya, palagi ko siyang sinasama sa dasal ko. Alam ko kasi ang sakit niya at isa din ako sa umaasang gagaling siya. Kay Natasha pa din ang tingin niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. At nagsimula na naman akong umiyak. Ang magagawa mo lang ay magdasal at laging nandyan sa kanya. Darating ang araw na hindi na maghihirap si Nat at mamumuhay siya ng masaya. Hindi ko alam ang nangyayari. Nagising lang ako na nahihirapan akong huminga kanina. Hinahanap ng mga mata ko si Sab at nakita ko siya sa labas na may kausap. Medyo kumunot ang noo ko dahil wala naman siyang ipinakikilala sa aking kasintahan. Pagkapasok ni Sab ay niyakap agad niya ako. Niyakap ko siya pabalik dahil nagsimula na siyang humikbi. Alam ko kanina kahit hindi ko nakikita ay umiiyak siya. Nag-aalala talaga ako ng sobra, Nat. Umiiyak niyang sabi at humiwalay sa yakap. Pasensya na, Sab, kung pinag-aalala kita. Paghingi ko ng paumanhin habang hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Nat. Nagpatulong na ako sa mga katrabaho ko para mapabilis ang paghahanap ng puso. Nginitian ko lang siya at tumingin sa kanyang likod dahil nasa may pintuan iyon. Iiwan ko muna kayo, Nat. Bibili lang ako na makakain at gusto ka daw niyang makausap. Pagkatapos nun ay umalis na siya at pumasok na rin yung lalaking kausap niya kanina. Kamusta? Nakangiti niyang bati sa akin. Ayos naman ako. Kasintahan ka ba ni Sabrina? Nagtatakang tanong ko sa kanya at tumawa lang siya. Hindi. Nakilala niya lang ako kanina. Tumangu-tangu lang ako at hindi na nagsalita pa. Magpagaling ka, ha? Huwag ka munang sumuko. Dagdag niya at hinawakan ang kamay ko. Nagulat pa ako kaya inalis ko yung kamay ko. Pasensya ka na, Natasha. Sa wakas, nakita mo na rin ako. Luis? Ikaw si Luis? Gulat kong tanong sa kanya. Ngumiti lang siya at tumalikod na. Pero bago siya makalabas ng kwarto, ay tumingin muna siya sa akin at nagsalita. Oo, ako nga Binibini. Masaya akong nagkita na tayo. Pagkatapos nun, ay lumabas na siya ng kwarto habang ako nakatulala lang sa nilabasan niya. Simula nung makilala ko na ng personal si Luis, ay palagi na niya akong dinadalaw. Sa bawat araw na dumadaan,
ay palagi niya akong napapasaya at nakikita kong masaya siya sa ginagawa niya para sa akin. Alam kong lumalaban din siya katulad ko. Pero heto siya, pinapasaya ko. Luis, hindi ka ba napapagod sa panliligaw sa akin? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa buwan. Hindi, at kahit kailan, hindi ako mapapagod hanggang sasagutin mo na ako. Nakangiting tugon niya habang nakahawak sa kamay ko. Paano kung hindi pala kita sagutin? Pagbibiro ko sa kanya. Hindi pa din ako susuko kasi pag sumuko ako, para ko na rin sinuko ang buhay ko. Seryosong sabi niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti lamang ako sa kanya at tumingin ulit sa buwan. Alam ko sa sarili kong mahal ko si Luis. Sa mga araw na lumipas ay minahal ko na siya at sa mga araw na darating ay mas mamahalin ko pa siya. Luis? Wala. Naguguluhang napatingin siya sa akin. Ano nga? Nakakunot ang kanyang noo. Masaya lang ako nang dumating ka sa buhay ko. Nakangiti kong saad sa kanya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ako din, sobra. Salamat. Nakangiting sagot ko sa kanya. Natutuwa akong masaya siya sa piling ko kahit hindi ko alam kung magtatagal pa ako dito sa mundo. Pinagmasdan ko lang siya habang nakatingin sa buwan. Salamat, Natasha. Mahal na mahal kita. Sabay yakap sa akin at humalik sa aking noo. Luis, napapagod na ako. Malungkot na saad niya sa akin habang nakahiga. Okay lang mapagod, basta wag sumuko. Palagi kong sinasabi sa kanya. Kahit hindi na kaya ng katawan niya, ay patuloy pa rin siyang lumalaban. Salamat, Luis. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Lumuluhang saad niya sa akin. Hindi kita susukuan at mahal na mahal kita. Ngumiti lang siya sa akin at natulog na ako. Ako rin at napapagod na pero gusto pa kitang makasama. Mahal na mahal kita. Bulong ko sa kanya at hinalikan ang kanyang noo bago bumalik sa aking kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto ay naabutan kong umiiyak si nanay. Lumapit agad ako kahit nahihirapan dahil sa naka-wheelchair ako. Nay, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Anak, pasensya ka na. Wala pang nahanap si nanay na pwedeng tumulong sa'yo. Humihikbing sabi niya. Nay, ayos lang po. Pag-aalo ko sa kanya. Anak, nasasaktan lang ako habang nakikita kang nahihirapan. Patuloy na pag-iyak niya. Nay, ayos lang po ako. Tignan niyo, masaya ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Nakangiti kong saad kahit gustong gusto ko nang umiyak. Ngumiti lang siya at lumabas muna para puntahan si tatay sa bahay. Wala naman sigurong masama kahit ngayon lang. Nakakapagod din palang ipakitang masayang sarili mo kahit hindi naman talaga. Gustong gusto ko nang sumuko. Napapagod na akong magpanggap na okay lang kahit hindi naman. Napapagod magpasaya ng iba pero yung sarili ko hindi ko mapasaya. Nakakapagod magpanggap.
Sab, nakita mo ba si Luis? Tanong ko kay Sab habang kumakain. Hindi eh, hindi pa din siya pumupunta dito simula kaninang umaga. Tumango lang ako sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Ngayon lang kasi hindi pumunta si Luis, kaya nakakapanibago din. Pagkatapos kong kumain, ay lumabas muna ako ng kwarto upang puntahan si Luis. Pagkarating ko sa kwarto niya, ay nakita ko siyang natutulog. Pinagmasdan ko lang siya habang natutulog. Hinahaplos ko ang kanyang buhok at nagsimulang humikbi. Alam kong napapagod ka na. Salamat at pinapasaya mo pa rin ako. Simula sa araw na to, hayaan mong ako naman ang magpapasaya sa'yo. Hayaan mong iparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ko. Hayaan mong suklian ko yung saya at pagmamahal na binigay mo. Mahal na mahal kita, Luis. Pinunasan ko ang aking mga mata at hinalikan siya. Akmang aalis na ako nang madatnan ako ng kanyang ina. Magandang hapon po. Magalang na bati ko sa kanya. Magandang hapon din, iha. Nakangiting tugon sa akin ng ginang. Pwede ba tayong mag-usap, iha? Sige po. Pagkatapos nun, ay pumunta kami sa kwarto ko para doon mag-usap. Hindi ko na alam ang gagawin ko, iha. Alam kong napapagod na si Luis. Pero lagi niyang sinasabi na okay lang siya. Kahit alam kong hindi naman. Humihikbing saad ng ginang. Ayokong mawala sa akin si Luis, iha. Hindi ko kakayanin. Hindi ko na malayang umiiyak na din pala ako. Alam ko pong kakayanin ni Luis. Alam ko pong lalaban siya. Alam ko, iha. Pero hindi naman natin hawak ang buhay natin. Hindi natin masasabi kung magtatagal pa ba tayo dito. Niyakap ko lang siya at umiyak. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko po kakayaning mawala siya sa akin. Kung kinakailangan magsakripisyo, ay gagawin ko po yun. Mahal na mahal kita, Luis. Yan ang huling narinig ko bago lumabas si Natasha. Kanina ko pa pinipigilang umiyak. Gusto kong lumaban at gusto ko tumanda ng kasama ka. Pero parang ang hirap. Tumayo na ako sa pagkakahiga at kumain saglit bago lumabas ng kwarto. Pagkarating ko sa kwarto ni Natasha, ay nakita ko siyang kumakain ng ponkan. Hi, Nat. Bati ko sa kanya pagkapasok. Oh, kamusta tulog mo? Tanong niya habang umunguya. Maayos naman. Punta tayo sa rooftop? Sige. Magkahawa kaming naglalakad. Kapag nakikita kami ng mga nurse at doktor, ay nginingitian nila kami na mong kinikilig. Ngumiti na lang din kami pabalik. Pagkarating sa rooftop, ay umupo kami at nakatanaw sa buwan at mga bituin. Kapag magkalayo tayo, gusto ko tumingin ka lang sa mga bituin. Saad ko habang nakatanaw sa kalawakan. Kung saan tumapat ang hintuturo ko, ay alam kong ikaw yon. Nakangiti niyang tugon at sumandal sa balikat ko. Ilang minuto kaming tahimik habang nakatanaw lang sa kalawakan. Marami akong gustong gawin at sabihin kay Natasha pero hindi ko masabi. Luis?
Inaantok na ako. Tinignan ko siya at nakita kong pumupungay ng kanyang mga mata. Hudyat na inaantok na talaga siya. Gusto mo na bang matulog? Tanong ko habang sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang aking mga daliri. Oo, gusto ko na magpahinga. Pwede bang 5 minuto na lang? Pwede mo ba akong pagbigyan, Nat? Nakangiti kong pakiusap habang patuloy pa rin sa pagsuklay ng kanyang buhok. Sige. Nangihinang pagsang-ayon niya. Gusto mo bang kantahan kita, Nat? Nakapikit lang ako habang nakikinig sa kanya at umiiyak. Pakiramdam ko, ito ng huling gabi naming dalawa. Pakiramdam ko, hindi na kami magkikitang dalawa. Patuloy pa rin siyang kumakanta habang ako ay patuloy na umiiyak. Kay sarap marinig ang kanyang boses. Kay sarap sa piling ang makasamang taong mahal mo. Magkakaroon kaya tayo ng panghabang buhay, Nat? Di ko na malayang tapos na pala siyang kumanta. Pinunasan ko ang aking luha at tumingin sa kanya ng diretsyo. Oo naman, magkakaroon tayo ng panghabang buhay, Luis. Seryoso kong saad habang hawak ang kanyang mga kamay. Mahal na mahal kita, Natasha. Sabi niya sa akin. Mahal na mahal rin kita, Luis. Unti-unting lumalapit ang aming mukha hanggang sa magkalapat ang aming mga labi. Kinabukasan, pagkagising ko ay nakita ko si Sab, tulala at mukhang wala sa sarili. O Sab, bakit tulala ka riyan? Nagulat pa siyang bumaling sa akin. Nat, may nahanap na akong puso para sa'yo. Seryosong sabi niya at nagulat pa ako. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Teka, kailangan malaman to ni Luis. Alam ko magiging masaya siya. Nasaan nga pala si Luis? Nakita mo ba? Tuwang-tuwa kong sabi sa kanya, pero hindi siya nakatingin sa akin at mukhang malungkot. Nat? Nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Ako na may naguguluhan. Bakit? Bakit ka umiiyak? Tara na, punta na natin si Luis. Pero hindi siya sumagot at nagpatuloy sa pag-iyak. Wala na si Luis, Nat. Ano raw? Wala? Baka naman umalis lang. Baka nagpahangin. Saan nagpunta? Hihintayin ko na lang. Nagsimula na akong kabahan. Ngunit isinantabi ko na lang yun. Patay na si Luis. Unti-unting bumagsak ang aking mga luha. Kasabay ang panghihina ng aking mga tuhod hanggang sa tuluyan akong mapaupo sa sahig. Hindi. Nagbibiro ka lang, diba? Ngunit hindi siya sumagot at patuloy na umiiyak. Diba, Sab? Sabihin mo, nagbibiro ka lang, diba? Patuloy akong umiiyak hanggang sa naramdaman kong unti-unting bumabagal ang paghinga ko. Nat, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Sab. Hindi pa patay si Luis. Sabi niya, hindi niya ako iiwan. Sabi niya, sabay kaming lalaban. Patuloy na humahagulgol habang sapu-sapu ang aking puso. Nagising ako nang nanghihina ang katawan ko. Agad akong tumayo kahit
Sobrang hinang-hina na ako. Nat, saan ka pupunta? Bawal kang lumabas. Pupuntahan ko si Luis. Kailangan niya ako. Nat, ano ka ba naman? Bawal kang magpagod at masaktan. Bawal magpagod at masaktan? Ano tong nararamdaman ko ngayon? Ano tong ginawa sa akin ni Luis? Akala ko ba bawal ako masaktan? Bakit nasasaktan ako ngayon? Humahagulgol ako habang kumukuha ng suporta sa hamba ng pintuan. Sa pakiusap, gusto kong makita si Luis. Oo, sige. Pagkarating namin sa lamay ni Luis, ay nagsimula na naman akong umiyak. Habang papunta sa kanyang kabaong, ay nanginginig at nangihina ako. Nakaalalay lang si Sab sa akin dahil anumang oras ay tutumba na ako. Luis, ang daya mo naman eh. Akala ko ba panghabang buhay tayo? Akala ko ba hindi mo ko iiwan? Ako tong mahinang puso pero bakit ikaw ang sumuko? Sabi mo, sabay tayong lalaban. Pero bakit nag-iisa na lang ako ngayon? Ang daya mo. Ang daya-daya mo, Luis. Gusto kitang saktan dahil sa pangiiwan mo sa akin. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano ako nasasaktan ngayon. Gusto kitang sampalin. Nung gabi pala, sinabi kong mahal kita. Sana pala hindi ko sinabi yun. Baka sakaling hindi mo ko iwan ng ganito. Sana pala sinulit ko ng gabing yun. Sana pala sinabi ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sana pala sinabi ko. Mahal na mahal kita, Luis. Hanggang sa huli nating pagkikita. Sa susunod na habang buhay. Pagkatapos nun, ay umalis na ako. 5 taon ang lumipas simula nung iniwan ako ni Natasha. 5 taon ko na rin siyang namimiss. Naalala ko pa nung gabi na nakiusap siya sa akin na kahit masakit para sa akin ay pinagbigyan ko siya. Pagkarating namin sa ospital ay iyak pa rin ang iyak si Nat. Nag-aalala na ako sa kanya dahil sa kanyang puso, pero ayoko namang makialam sa nararamdaman niya. Sab, pwede ba akong magtanong? Ano yun? Kay Luis ba yung pusong yun? Tukoy niya sa pusong sinabi ko kanina. Sabi kasi ni Luis na kapag nawala siya, ay puso niyang ibigay ko kay Natasha. Sab, maaari ba ako makiusap? Sabi ni Luis. Oo naman, ano yun, Luis? Kapag nawala ako, maaari bang puso ko ang ibigay mo kay Nat? Ano bang sinasabi mo? Para kahit wala na ako, at least, alam kong nasa kanyang puso ko. Pagkatapos nun, ay umalis na siya. Kinuwento ko sa kanyang napag-usapan namin ni Luis bago siya mawala. Walang ibang ginawa si Nat, kundi ang umiyak ng umiyak. Ngayon, maaari bang ako naman ang humiling, Sab? Patuloy ang kanyang pag-iyak. Nat, hindi ko na rin mapigilang umiyak
Dahil pakiramdam ko, hihilingin niya ang bagay na ayaw ko. Maaari ko bang tanggihan ang puso ni Luis? Maaari bang magpahinga na ako upang... Nat, ano ka ba naman? Patuloy pa rin ang aking pag-iyak. Upang makasama ko na siya. Kasi Sab, kung tatanggapin ko yung puso niya, para na rin akong pumatay sa kanya eh. Nat, wag naman Sab, pakiusap. Kahit ito na lang regalo mo sa karawan ko. Nat, pakiusap, wag mo akong iwan. Sab, gusto ko maging masaya ka. Ayoko nang ikulong ka sa akin. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Ako gusto kong makasama si Luis. Gusto kong makasama ang taong mahal ko. Umiiyak lang ako habang patuloy siya sa pagsasalita. Sab, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Sa pagtitiis. Salamat at binigay mong buhay na wala ako nun. Salamat at ikaw ang tumayong magulang para sa akin. Mahal kita, Sab. At kahit kailan, at kahit saan man, palagi kang nasa puso ko. Kahit mahina to. Mahal din kita, Nat. At oo, ibibigay ko sa yung kahilingang gusto mo. Salamat, Sab. Maaari ko bang sundan ang lalaking mahal ko? Tumango lang ako. Paalam, Sab. Palagi kitang babantayan. Mahal kita. At namalayan ko na lang. Nawala na siya. Ilang linggo akong wala sa sarili noon. Hindi ako pumapasok sa trabaho. Minsan lang din kumain. At may oras nga na kinakatulugan ko na lang pag-iyak ko. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Salamat sa mga alaala na iniwan nyo. Pangakong palagi kayong nasa isip at puso ko. Luis and Natasha. Paalam.